Ang update kay Ruben Padilla, ayon kay Attorney Chrissy Conte, na iparating na umano sa ICC yung ginawa ni Ruben Padilla na pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Yun. Natay. Ha? Si Attorney Chrissy Conte ay assistant to counsel sa ICC. In-interview si Attorney Chrissy Conte, ang sabi niya na iparating na umano sa ICC yung pagpapatakas ni Ruben Padilla. Pinatakas niya. Siya ang kasama ng tumakas si Bato de la Rosa. Attorney, ito mga nakaraang araw may binabanggit na pinrotektahan di umano sa Senator De La Rosa at tinulungan para makatakas doon sa pag-aresto. Ito bang mga individual na to na di umano tumulong o naging kasangkapan para hindi mahuli si Senator De La Rosa ay may pananagutan din ba kung ICC yung pag-uusapan natin? Oo, meron. So, ang tawag sa atin, yung obstruction of justice. Ang obstruction of justice, ang itsura po niyan ay pinipigilan nyo na magkaroon ng hustisya o yung administrasyon ng kapayapaan sa Pilipinas. Baga, tinago nyo harboring a fugitive. Tinago nyo ang puga o pinatakas. Sa ICC, ang parang equivalent doon ay Article 70 or offenses against the administration of justice. So, halos kahalintulad at posibleng masaklaw sila noon. Of course, kailangan maipakita na naging bahagi ito ng isang systematic na kaganapan, etc. So, hindi lang casual. Kaya ang pinaka-at-risk po ay si Senator Robin Padilla. Dahil sa panahon na itinakas niya, isinama niya palabas si Bato de la Rosa, fugitive na maituturing si Bato de la Rosa noon. Kayo ba sa inyong panig, attorney, pinag-aaralan nyo na ba ito kung idudulog nyo ba sa ICC? Opo, nai-report na. I-report nyo na? Alam na nila. Oo, siyempre, mabilisan tayo. Alam naman na po nila. At hindi lang sa pamamagitan ng mga biktima, sa pamamagitan ng iba pang tumutulong. So ngayon, anong mangyayari dyan? Pwede siyang kasuhan ng ICC. Offenses relating to administration of justice. Sa atin, ang kaso ay obstruction of justice. Pero sa ICC, may mga offenses na relating to administration of justice. Isa ito. Yung pagpatakas ng wanted na mga ng ICC, yung pag-assist sa mga wanted ng ICC, yan. Yung pagtago ng mga wanted ng ICC, pwede kang maging liable dyan. Ang kaso mo, offenses in the administration of justice. Parang kung sa atin sa local na mga kaso natin, obstruction of justice. Yan, makukulong ka pa rin sa ICC. Kaya itong si Ruben, delikado dyan. Sabi ni Attorney Chrissy Conte na iparating na daw nila sa ICC. Nakarating na daw sa ICC yung ginawa ni Ruben Padilla. Kahit paanong palusot ni Ruben Padilla, ay di ba ang palusot ni Ruben Padilla? Nakisakay lang naman daw sa kanya si Bato de la Rosa. Pauwi na daw siya kasi pinapauwi na daw siya ng asawa niya. Sabi daw ni Bato, pre, pwedeng sumabay sa'yo? Sumabay daw sa kanya si Bato. Kailangan naman daw hindi niya pasabayin. Tapos binaba niya daw sa Makati. Yun ang palusot ni Ruben. Pero paano niya naman, paano niya mapapaniwala ang mga tao kahit lalo na ang ICC sa ganyan? Umalis kayo madaling araw, tapos nakatago yung mukha ni Ruben, ni Bato de la Rosa, at nagmamadali sila, kita sa CCTV. Ibig sabihin, yun mismong pag-alis nila sa Senado, nagmamadali sila, at katago, pasikreto yung pag-alis nila, tapos mabilisan. Paano mo ngayon sasabihin na hindi kayo tumakas? Yung ginagawa nila, pagtakas yun, ang linaw naman. Sino naman pinagluluko nito ni Ruben Padilla? Ang sabi kasi ni Ruben, nakisakay lang naman daw si Bato. Ang sabi daw sa kanya, pre, pwede bang makisakay sa'yo? Bababa lang daw sa Makati. O doon niya daw binaba sa Makati.
Pagdating daw sa Makati, hindi niya na daw alam kung saan ito pumunta. Ay, mga kabunyog mga. Pero yun na nga, sabi ni Attorney Chrissy Conte, yung pangyayari kay Bato de la Rosa na wanted ng ICC ay nakarating na doon. At nabanggitan nga ang ginawa ni Robin Padilla. O ngayon, posibleng ang ICC ay maglabas ng warrant of arrest din kay Robin. Pwede yun. Kasi ang mga kaso sa ICC, halimbawa si Duterte, ano siya, principal na accused siya doon sa kasong crimes against humanity. Sila Bato de la Rosa, sila Bongo, mga co-perpetrators yun. Si Rubin, kung sakali, hindi naman siya co-perpetrator. Pero, ang nakumit niya ay offenses relating to the administration of justice. Kasi nag-assist siya sa pagtakas ng isang wanted ng ICC. Bagamat magaan na kaso yan, ang mabigat yung kila Duterte, talagang sila involved doon sa crimes against humanity. Pero si Robin, kung makakasuhan man siya, kaya ano ito mga kabunyog? Grabe itong mga kaso ng mga itong mga senador na kagrupo ni Cayetano dito sa Mayurya. Ano ito mga kabunyog? Talagang kaliwat kanan ang mga kaso nilang kinakaharap. Maliban pa, hindi na natin dito pinag-usapan yung kaso ni Jinggoy, kaso ni Joel Villanueva, kaso ni Chis Escudero. Na-discuss na natin yan sa mga nakaraan nating talakayan. Ang diniscuss lang natin dito sa talakayan natin ngayon, si Cayetano ay posibleng papanagutin dyan sa nangyaring drama na putukan umano nung nakaraang araw, May 13. Si Marcoleta ay may kaso ng plunder at indirect bribery. Si Mark Villar ay iimbestigahan na rin dahil sa kanyang anomalya rin. Nung panahong DPWH secretary siya nung panahon ni Duterte, at itong si Robin ay lumalabas itong pagpapatakas niya kay Bato. May pananagutan siya dito sa ICC. Actually, nilinaw din yan ni DOJ Secretary Frederick Bida. Sabi ni DOJ Secretary Frederick Bida, kapag nag-assist ka, nag-assist ka sa pagtakas ng isang wanted ng ICC, may mga legal consequences yan sa ilalim ng batas ng Pilipinas at sa ilalim ng batas ng ICC. Yun. Totoo yun. Kaya ito ngayon, malaki ang pananagutan ngayon dito ni Rubin. Yung kanyang mga drama na hindi ko naman siya pinatakas, kasi ano naman siya, nakisabay lang naman sa akin, hindi ko naman alam kung anong plano niya. Basta binaba ko lang siya sa Makati. Sinong maniniwala sa Sinong pinagluloko ni Rubin yan? Ang ICC, mapapaniwala mo sa ganun? Kaya lang, pag naglabas ang ICC ng warrant of arrest kay Rubin, aarestuhin na naman ng otoridad ng Pilipinas si Robin Padilla. Kasi sino man na magiging subject ng warrant of arrest ng ICC, may obligasyon tayong ipatupad. May obligasyon tayong, kahit hindi na tayo member ngayon ng ICC, pero itong mga pinag-uusapan na ito, itong kaso ni Duterte, ay nangyari nung panahong member pa tayo. Ayan. Kaya, okay. Mga kabunyog, mga kababayan, talagang kaliwat kanan ang mga kaso ng kakampi ni Cayetano sa Mayurya. At itong mga kasong ito, mabibigat, hindi naman to gawa-gawa lang. Matitibay talaga ang mga ebidensya. Hindi tulad nung panahon ni Duterte na yung kaso kay Laila de Lima ay gawa-gawa lang, trump-up charges. Ito hindi. Totoo ito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.